Kapag gumagawa tayo ng validation para sa web forms, madalas nating i-disable ang mga submit button hanggat hindi pa validated ang input ng user. Pero hindi obvious ang effect nito sa accessibility. Halimbawa, para sa isang user na may problema sa paningin, ganito ang pwedeng maging experience niya sa form na ito. Rating, slider at 4. Remarks, edit, explain why you are giving this score, scan off. Cancel, button. Rating, slider at 4. Gamit ang tab key sa keyboard, nililipat ng user ang focus sa mga form control at buttons. Pero pansinin na hindi nararating ng user ang submit button sa dulo, dahil ito sa disabled attribute. Kapag may ganitong attribute ang button, hindi nalalaman ng user na may submit button pala rito kung gumagamit siya ng assistive technologies gaya ng screen readers. At kahit para sa mga user na maayos ang paningin, may hirapan pa rin silang intindihin kung bakit disabled ang button. Hindi ito maganda para sa overall user experience. May tatlong bagay tayong pwedeng ayusin sa interaction na ito. Una, dapat pwede pa ring marating ng tab key ang submit button kahit disabled ito. Ibig sabihin, hindi na natin gagamitin ang disabled attribute para dito. Importanteng malaman pa rin ng users ng assistive technology na may submit button. Pangalawa, dapat malaman ng user kung bakit disabled ang button. Kung hindi alam ng user ang dahilan, hindi nila malalaman kung ano ang next step na pwede nilang gawin para masubmit ang form. Pangatlo, dapat madali pa ring babasa ang submit button. By default, mababa ang contrast ng mga disabled na button. Aayusin din natin ang styling para naman sa mga user na maayos ang paningin. Gawin natin ang unang improvement. Maraming functionality na kasama ang disabled attribute. Kasama rito ang pagpapalit ng styling ng button, functionality para hindi mapunta ang focus sa button kapag pinindot ang tab key, at pagsasabi sa mga assistive technology na disabled ang form submission. Unfortunately, hindi natin ito kayang i-customize. Kaya sa HTML, palitan natin ang disabled attribute ng area disabled equals true. Isa lang ang trabaho nito, i-announce sa mga assistive technology na disabled ang button. Para sa lahat ng iba pang functionality, tayo na ang gagawa. Immediately, pwede na tayong mag-tab papunta sa submit button. I-announce na rin ang assistive technologies na disabled ang form submission. Submit, button, disabled. Kaya lang, nagsasubmit ang form kapag kinlik ang button kahit disabled dapat ito. Punta tayo sa JavaScript para ayusin ito. Sa form, maglagay tayo ng submit event handler. Kapag sinubmit ang form, kukunin natin mula sa event ang button na nagsubmit ng form. May mga form kasi na maraming submit button, at ang submitter property ang nagsasabi kung aling button ang kinlik ng user. Bawat HTML element object sa JavaScript ay may matches function. Tumatanggap ito ng selector bilang string. Gusto nating malaman kung disabled ba ang button na nagsubmit, kaya gagamitin natin ang attribute selector dito. From here, kung disabled ang submit button, gagamitin natin ang prevent default method sa event. Pipigilan ito ang form submission kapag may area disabled property ang submit button at kung nakaset ito sa true. At dahil dyan, nahit na natin ang unang improvement. Pangalawa, kailangan nating i-inform ang user kung bakit disabled ang button. Currently, kapag nasa submit button ang focus, sinasabi lang ng assistive technology na disabled ito. Walang kahit anong hint o explanation kung bakit. For this, maglagay tayo ng paragraph element at dito natin ilagay ang hint sa user. Of course, pwede mo itong i-style according sa gusto mong design. Pwede mo nga rin itong gamitan ng classes galing sa mga CSS library gaya ng Bootstrap o Tailwind. Pero hindi pa tayo tapos. Kailangan nating sabihin sa assistive technology na connected ang paragraph na ito sa submit button. Lagyan natin ang paragraph ng ID. Pagkatapos, maglagay tayo ng area described by attribute sa button. Ito ang magtuturo sa assistive technologies kung saan makakahanap ng additional explanation tungkol sa button. Iset natin ang value nito sa ID ng paragraph. Now, kapag nag-tab ang user sa submit button, i-announce na rin ng screen readers ang dahilan kung bakit ito disabled. Cancel, button. Submit, button. You don't have enough permissions to update this entry, disabled. And with that, nahit na natin ang ating second improvement. For the third improvement, dahil inalis na natin ang disabled attribute, wala na rin ang default styling nito. Kung titingnan, okay na ang ganitong styling sa submit button.
Kita agad ng user na hindi niya ito pwedeng isubmit. Pero kapag sinubukan niya, hindi pa rin ito magsasubmit. Pero pwede mo pa rin baguhin ang styling ng button na ito. Gamitin lang ang ARIA-disabled attribute instead na disabled as selector sa CSS. At kung papalitan mo ang kulay, siguraduhin may sapat na contrast ang background color at text color. And with that, nahit na rin natin ang ikatlong improvement. Ngayon, mas malinaw na ang form submission flow. Mas accessible na ito at mas straightforward gamitin. Maaaring may dagdag na trabaho para sa ating developers pero worth it maglaan ng extra effort para sa mas magandang experience ng users.